Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Mga kababayan, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, napakaganda po nitong pangyayari na ito. Talagang yung ginawa po nila sa Vice President, at sa kabila ng ginipit pa nila ang Vice President nung nakaraan po sa Kongreso kung saan po ikinontempt po ang kanyang secretary na si Attorney Zulaika Lopez at ang mga kapulisan pa ang nagdemanda po sa Vice President, di po ba? Dahil nga po ron sa kailangan pong dalhin sa ospital at pinagtatalunan pa mga tambay at pinipigilan pa ng kapulisan ang Vice President sa mga pangyayari po na kailangan po buhay ang napaka-importante. Pero ang kapulisan, meron yatang sinusunod mga katambay. Meron po yata silang sinusunod na kaya po ikinagalit ng Vice President. Pero ngayon, yung demanda po na ginawa pa nila sa Vice President ay ibinasura lang po ng korte mga kababayan. Bakit? Trabaho po nila protektahan. Katulad po ng Vice President, halal po ng bayan yan. Pinuprotektahan po dapat ng kapulisan yan. Yan po ang mandato nila. Magbigay ng proteksyon. Sinumpaan nilang tungkulin yan. Bantayan ang seguridad ng mga Pilipino. Hindi po sigurad. hindi po kailangan maging balat sibuyas po ang mga kapulisan. Kaya dito po, sunog na sunog po sila mga kababayan. Nakakahiya lang po. Ano po kaya mangyayari naman pagdating po ng panahon na ang Vice President na po ang Pangulo ng Pilipinas, mga kababayan? Ano po kaya mangyayari sa mga kapulisan na ito? Katulad po, ano po kaya mangyayari? Di umano sa PNP Chief General Marbil, kay General Torre, at dito po sa mga sinasabi pong nagsampa rin ng demanda sa Vice President, kay Police Colonel Raimundo Dante, Petina La Chica, at syempre po kasama rin po dyan si Ban Jason Conag Villamor, mga tambay. Si Police Lieutenant Colonel yata po, mga tambay. Pakinggan po natin ang balita mga babayan. Basag na basag po sila at nakakahiya lang po ang nangyari po sa kapulisan mga kababayan. Isang Vice President, sampahan mo ng reklamo mga kababayan, ibang klase, no? Dinismiss ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion kina Vice President Sara Duterte at aide nito na si Police Colonel Raymond Dante Petina La Chica. May kinalaman ng mga reklamo sa nangyaring insidente noong Nobyembre 2024 sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC kaugnay sa paglilipat kay Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ni VP Sara mula VMMC patungo St. Luke's Medical Center. Batay sa resolusyon ng piskalya, lumalabas na wala namang pananakit na nangyari, pagsuway sa utos o kaya'y coercion o intimidation na ginawa ang pangalawang pangulo sa complainant na si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Paliwanag ng piskalya, natural lamang at lehitimong reaksyon ang ginawa ni VP Sara dahil nakakahila ng galit ang ginawa ni Villamor nang tangkain nitong isara ang pintuan ng ambulansya at muntik nang tamaan ang Vice Presidente. Dahil dito ay hindi kinatigan ng piskalya ang mga reklamo alinsunod na rin sa direktiba ng Department of Justice na kailangang may malakas na ebidensya para maisampa ang anumang kaso sa korte. Ayan, Villamor, kamusta po kaya? Pinagtangkaan mo pa na sara ng pinto at muntik na pong tamaan sa ulo ang Vice President. Natatandaan po natin yon, di ba? Nung sinara po ni Villamor. Villamor po pala pangalan nun, mga tambay. Si Police Villamor po. Si Ban Jason Conag Villamor. Siya po yung nag-attempt na isara po ang pinto po ng van para po nahandun po sa ang Vice President po ay nakatayo po doon sa likod ng van, mga tambay. At talagang parang sasadyain po yata, mga tambay, na tamaan.
At ito po mga kababayan, yung sinampahan po nila ng kaso ang Vice President, di ba? Si Vice President Sara Duterte, si Zimmerman Duterte Carpio, siyempre po, si Colonel Raymond Dante, si Petina La Chica, at si John Dasen and Jane Dasens. Does yata, Daes mga kababayan. At ang complainant, siyempre po si Van Jason Conag Villamor. At siyempre po kasama rin po si Police Colonel Raimundo Dante Petina Lechica mga kababayan. At ang sinampa po nilang kaso mga tambay, wala naman po nangyari pananakit, pang-aabuso na ginawa ng Vice President, pero may violation ito. Yung violation of Article 148, direct assault o Article 151, disobedient to authority, and Article 268, grave coercion o collision o coercion, grave coercion of all of the revised penal code mga tambay, all of the revised penal code. Mga babayan, nakita niyo po yung mga isinampa po ng kapulisan, lalong-lalo po itong si Police Van Jason Conag Villamor, yung nag-attempt po na isara po ang van, yung pinto sa likod, mga babayan. At ito pong si Police Colonel Raimundo Dante Petina La Chica. Yung imbis na protektahan nyo at proteksyonan nyo ang buhay na kailangan isugod ng mabilis at kailangan po yung talagang komportable yung nanganganib ang buhay mga tambay. At yung mga time na yun tatakas po ba yun? Una wala naman pong kaso yun Para po yan pagbintangan kung yan po sakali na sobra po ang ginawa po nilang pagbabantay dyan. Una walang kaso. Hindi naman po korte ang Quadcom dahil pinatawan po nila ng contempt yan. Contempt, walang kaso. Para yan bigyan nyo po na para yan bilanggo. Kaya nga po nagalit po si Vice President dyan dahil gusto rin po nila ilipat yan. Di ba? Doon po sa kulungan ng, I think, correctional, sa kulungan po ng mga babae. Di ba? Ililipat mo yung isang kinontempt na wala naman pong kaso. Hindi naman nahatulan ng kaso ng korte. Quadcom lang. Kaya napakarami pong nilabag na nakarapatang pantao po itong Quadcom, mga tambay. Komento na inyong likod. At alam po ng Vice President yan. Pati po ang mga kapulisan, sumobra na po. Sumobra na po ang mga kapulisan natin ngayon. Yung imbis na protektahan mo po, ay mukhang mga politiko po yata ang pinoprotektahan. At may sinusunod po yata ang mga kapulisan po natin ngayon. Lalong-lalo po sa National Capital Region, mga tambay. Hindi kaya? Nakita nyo po. Kaya ito po, may paglalagyan po ito, mga kababayan. Ano po kaya ang ano po kaya mangyayari sa mga susunod na panahon dito po kay Police Van Jason Conag Villamor, mga tambay. Ito po kaya ay magiging mabuti kaya ang magiging retirement nito. Kasama po, nandiyan po yung mga pulis na yan. Katulad po nito ni Police Colonel Raymond Dante Petina Lechica. At lalong-lalo na rin po si General Marbil, di ba? Yung mga napakarami pong issue. Lalo po yung ginawa po nila doon sa kingdom ni Kibuloy yata, di ba? Napakarami po. At yung isa pang pulis, mga tambay, yung sinasabi daw po nila na kamukha daw po ni Diwata, mga tambay. Kaya napakarami po nilang sasagutin po, mga tambay. Lalo pagka ang presidente na po ay ang Vice President. Ito pong ating mga kapulisan, sumobra po sila. Sumobra po sila sa paggamit po ng kanilang pagiging pulis o kapangyarihan nila bilang pulis. Imbis na protektahan mo, di ba, ang Vice President at ang taong bayan, pero ang nangyayari nga po sa ating kapulisan, mukhang mga politiko na po
ang pinoprotektahan po nila yung ngayon, mga katambay. Kaya nakakalungkot po, di po ba? Ang nangyayari sa ating bansa, isang vice president, halal ng bayan, mahigit 32 million. Tapos mababalita natin, mga pulis po, mga pulis ang nagsasampa ng reklamo sa vice president na ang isang vice president ay isang babae at hindi kaya silang saktan. Kung manakit man ang vice president at isa rin po yan magaling na abogado, alam niya po ang batas. Diba? Kaya nga po yung sinasabi nga po natin, kahit ano po isampa nila na isampa sa vice president, trabaho niya po yun eh. Mandato niya yun. Protektahan. Diba? Lalo-lalo na alam ng vice president na wala siyang nilalabag na batas. Ginagawa lang po sa kanya dahil sa pamumulitika. Dahil nga mismo ang vice president, siya na mismo ang nagsabi na merong gustong-gustong maging vice president, gustong-gustong maging presidente, at gustong-gusto rin maging prime minister. Sa napakabilis na panahon, mga katambay. Di po ba? Sinabi ng vice president yan. Kaya nga po may demolition job sa kanya. Political motivation, political harassment. Kaya nga po, nagsama-sama na po, di po ba? Napakarami po. Pati po ang NBI ngayon, DOJ, gumagawa po ng paraan para po siya makasuhan. Pero mababasura rin po yan. Mababasura po lahat yan. Lalo po kung ang korte ay titingin po, lalo po sa batas. Pag batas na po pinag-usapan, wala pong nilabag na batas ang Vice President. Kaya nga po, nakita nyo po, ang korte napakadali pong binasura yung mga yung complaint po ng kapulisan. Di po ba? Kaya nga po nakakalungkot lang po, mga kababayan, ang nangyayari sa ating bansa. Imbis na pagtuunan po ng pansin ang napakalaking problema ng bansa natin, lalo sa kahirapan, kawalan ng trabaho, napakataas ng mga bilihin, lalo ang pinangakong bigas. Di ba? Pero nakatutok lang po ang pamahalaan natin, ang puwersa ng pamahalaan natin. Halos nakatutok pati po mga ahensya. Di ba? NBI, DOJ. Institusyon ng Kamara at Senado nakatutok lang sa isang pamilya, sa Vice President. Di po ba nakakahiya yun, mga babayan, na ito lang po ang binigay sa atin ng pamahalaan po ng bagong Pilipinas, yung mga promises nila. Napako lang po ng napako, tapos dinala lang po tayo rito. Dinala lang po tayo dito, mga babayan. Dinala lang po tayo sa ganitong sistema, puro pamumulitika. Kaya nga po, nakakalungkot po, mga kabayan, ang nangyari po sa ating bansa. Pasensya na po, natatawa lang po kasi ako dahil nga po, pagka babalik tanaw po natin yung mga ginawa ng kapulisan, yung ginawa po kasi ng kapulisan sa Vice President, tapos sila pa yung kikapal-kapal pa po nilang muka. Ang kakapal ng mukha ng kapulisan na sila pa po ang magdemanda sa kamukha. Napakakapal ng pagmumukha ng mga kapulisan. Diba? Na sila pa nagdemanda sa Vice President. Samantalang yung Vice President, mga tambay, emergency yun. Emergency. Kailangan yung kanyang secretary, si Attorney Zulaika Lopez, unang-una, ililipat mo sa kulungan na wala naman po itong conviction. Walang kasalanan. Di ba? Paano hindi magkakandagalaitin ng isang Vice President na unang-una alam niya ang batas. Alam niya ang proseso ng batas para ipakulong mo ang isang walang kasalanan. At ito po'y nanganganib ang buhay para hindi mo dalhin sa ospital. Dahil meron kayo sinusunod na mga politiko, kahit labag sa batas, ay sinusunod na po ng kapulisan dahil dito po sa sinasabing mga politiko na ito. Ganun po ba? Kaya nakita nyo po, yung desisyon ng korte, ano po ngayon? Ano po masasabi nitong ating kapulisan ngayon? Sila ba'y nasa tama? Sa sobra pong pamumulitika yata ginagawa nila sa Vice President, nagmumukha na po silang tanga, gago, at nagiging bobo na po yata ang ating kapulisan dahil hindi na po sila sumusunod yata sa batas at sa kanilang mandato na proteksyonan ang taong bayan at lalong-lalo ang halal ng bayan, ang Vice President. Kung ang presidente nga, kung protektahan nila, sobra-sobra proteksyon ang ginawa nila sa presidente, tapos ang Vice President, kinikitil mo,
idinidemanda mo pa. Di po ba? Nakita niyo po ang ginawa po nila sa Vice President, pati po yung kanya seguridad, yung kanya security. Tinanggalan nila. Di po ba? Kaya nga sabi ng Vice President, hindi ko na kailangan ng security na manggagaling sa inyo. Siya na mismo ang gagawa ng paraan. Di ba? Ganun po nangyari. Di po ba yung panggigipit po na ginawa po sa Vice President? Security niya. Tapos yung ginagawa po ito sa pamumuno po, kasama po sila General Torre. Di ba? Yung ginawa po nila, pati doon sa kingdom ni Kibuloy. At yung ginagawa po nilang mga panggigipit pa, di umano, sa pamilya Duterte. Kahit sa Mindanao, doon sa Davao City, yung mga ginagawa po nila sa Davao City. Di po ba pinadalan po nila ng mga bata-batalyong mga kapulisan yon? May kasama pa yatang mga sundalo ang Davao City. Di po ba? Ganyan po sila magpatakbo ngayon. Nasusunod pa po ba ang batas ngayon po sa ating institusyon ng ating kapulisan? Mandato ba nila ito na ganito sila gumamit ng puwersa? Ang kapulisan, magmula po nung maupo yata ang General Marbil at kasama si General Torre. Mga kababayan, kaya po, yan po, batas na po. Umiral po ang batas, nagsalita po ang korte, walang nilabag na batas, kaya nabasura po ang isinampa nilang kaso sa Vice President. Kaya po, nalalantad po. Nalalantad po talaga ang ginagawa nilang mali. Mali po kasi ang kanilang sinusunod. Mali ang kanilang ginagawa kasi yan na po ang patunay eh. Kasi paano sila tatama kung hindi sila kinatigan ng korte? Sige nga. Kaya nga mismo ang korte na nagsabi na mali ang ginagawa ng kapulisan. Tama ang ginagawa ng Vice President. Kasi korte na ang nagsalita. Walang nilabag o ginawang mali ang Vice President. Kayo, kapulisan, ang mga may nilabag na batas. Kaya hintayin nyo naman yung gagawin ng Vice President. Lalo dito sa pulis, mga tambay, si Villamor, yung nag-attempt na magsara ng pinto ng van na nahando ng Vice President. Good luck na lang po sa iyo, sir. Good luck na lang po sa inyo. Good luck na lang po. Muli po mga tambay, napakagandang balita at talagang ang batas po ay hindi po nila nasuhulan. Hindi po nila nasuhulan yata ang batas. Umiral po ang batas na talagang ang Vice President ay talagang walang nilabag na batas at kasalanan. Ang mga kapulisan, yan yata ang napakaraming patong-patong na sasagutin pag iba na po ang Pangulo ng Pilipinas. Marami po silang sasagutin. Lahat po sila. Pati po institusyon ng Kamara at Senado at pati po ang First Lady at ang Pangulo ng Bansa at ang Speaker, kasama siyempre Saldico at marami pa. Marami pong sasagutin yan. Marami pong hawak na ebidensya ang Vice President sa kanila pag ito po ay naging presidente. Muli po mga tambay, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Ingatan nawa po mga tambay, konting tiis na lang po. Paalam, bye-bye.